Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa sinapit ng dalawang misis sa kamay ng kani-kanilang mga mister. Ang mga mister na nangako na sila ay proprotektahan at mamahalin habang buhay. Nang nakaraang taon, nagprotesta ang grupo ng mga relihiyosong kababaihan sa Kupang City. Ito ay para kondenahin ang nangyaring pagpatay sa isang napakabuting ina at mapagmahal na asawa. Sigaw nga nila ay hustisya para kay Maria. Ang unang babaeng biktimang misis ay kinilalang si Josefina Maria May, 52 years old. Si Maria ay nagmula sa Indonesia at pangatlo sa apat na magkakapatid. April 11, 1972 nang isinilang si Maria. Himala na maituturing ng mga magulang ni Maria ang kanyang pagkakasilang dahil ang kambal niyang kapatid ay hindi nabuhay dahil sa mga komplikasyon. Matapos mag-aral ng kursong management, nagtrabaho si Maria sa iba't ibang kumpanya. At dahil dito, dumami ang kanyang mga kakilala at mga kaibigan. Masaya ang mga taong nakakakilala kay Maria dahil sa nakakahawang ngiti ng babae. Lahat ay nakakasundo ni Maria at nagiging kanyang mga kaibigan. Nagtatrabaho si Maria sa Youth and Sports Service sa Kupang bilang isang state civil apparatus. O sa madaling salita, kawani si Maria ng isang government agency. At dahil sa kanyang trabaho, nakilala si Maria ng isang lalaki. Ang lalaking nakilala ni Maria ay si Albert Solo, 52 years old. Si Albert ay isang pulis sa isang probinsya sa Indonesia. Tahimik at masipag sa trabaho. Yan ang mga katangian ni Albert na nagustuhan ni Maria. Hindi nagtagal nagkaroon na ng relasyon ang dalawa at ikinasal nga ng taong 2014. Kalaunan, nagkaroon na sina Maria at Albert ng isang anak na lalaki. Nakita ng mga katrabaho ni Maria ang kasiyahan niya matapos siyang magkaroon ng sarili at buong pamilya. Nang sumunod na taon, muling nagkaroon ng anak na lalaki sina Maria at Albert na lalong nagpasaya sa pagsasama ng dalawa. Ang mga tao sa paligid ng mag-asawa ay sadyang humahanga sa mapayapang pagsasama nina Albert at Maria. Subalit walang nakakaalam ng totoong nangyayari kapag mag-isa na lamang sina Albert at Maria sa loob ng kanilang bahay. Sa tuwing nagkakamali kasi si Maria sa utos ni Albert, nagagalit kaagad ang pulis. Marami ding pagkakataon na sinasaktan umano ni Albert si Maria. Pero kahit na ganon, nanatili si Maria sa tabi ng kanyang mister. Ayaw kasi ni Maria na lumaki ang kanyang mga anak na walang kasamang tatay. At sa tuwing hindi maganda ang nagiging araw ni Albert sa pagpupulis, ibinabaling niya ang kanyang inis kay Maria. At kahit na laging nasasaktan, walang pinagsasabihan si Maria tungkol sa kanyang pinagdadaanan sa kamay ng pulis na si Albert. Tiniis ni Maria ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. At para naman kahit papano ay maiwasan ni Maria si Albert, madalas siyang nag-o-overtime sa kanyang trabaho para iwasan na nga ang kanilang pagtatalo. O di kaya naman pati Sabado at Linggo ay pumapasok si Maria sa trabaho. Pero kahit anong gawin ng babae, nagtatagpo pa din sila ng kanyang asawang si Albert. July 2024, mas tumindi nga ang away nina Albert at Maria dahil napansin na ng pulis na iniiwasan siya ng kanyang misis. Napansin naman ng mga kapitbahay na mag-asawa na minsan ay may sugat o di kaya ay pasa si Maria. At kalaunan, ang lahat nga ng masasamang ginagawa ni Albert sa kanyang misis ay humantong na sa isang krimen. August 10, 2024, naiwan sina Albert at Maria ang mag-isa sa kanilang bahay. Kinausap ni Albert si Maria na wag nang pumasok sa trabaho sa darating na weekend. Napansin kasi ng pulis na may sakit ang kanyang asawa, kaya pinipilit niya itong wag nang pumasok. Subalit sa isip ni Maria, mas okay nang mag-overtime sa trabaho kaysa sa magkaalitan pa sila ni Albert. Tumanggi si Maria at sinabi kay Albert na papasok pa din siya sa trabaho. Sa isip-isip ng pulis, hindi na sumusunod ang kanyang misis sa kanyang mga inuutos. Kaya labis na nagalit si Albert kay Maria. Kaya naman bigla na lamang kinuha ni Albert ang isang matigas na bagay at pinalo kay Maria. Hindi tumigil si Albert at makailang beses pa niya itong ginawa sa kanyang asawang si Maria. Nagsisisigaw naman si Maria para humingi ng tulong. Maya-maya pa, napagtanto na ni Albert ang kanyang nagawa sa kanyang misis. Napatakbo na lamang si Albert sa labas ng kanilang bahay at hindi alam ang kanyang gagawin. Agad namang pumasok sa bahay ni Maria ang kanilang mga kapitbahay
at dito na nga nila nakita ang sinapit ng babae. Agad nilang sinugod sa ospital si Maria. Hindi naman makapaniwala ang mga kapitbahay ni Maria sa tindi ng sinapit niya, lalo na at pulis si Albert. At makalipas ang 2 araw sa loob ng ospital, tuluyan ng binawian ng buhay si Maria. Agad na nireport ng ospital sa mga pulis ang kaso ni Maria. Halos walang tigil naman ang pag-iyak ng mga anak ni Maria nang nakita ang labi ng kanilang nanay. Sa investigasyon ng mga pulis, itinuro ng mga witness si Albert na siyang responsable sa pagkamatay ni Maria. At August 13, 2024, kahit na nagluluksa pa si Albert, inaresto siya ng mga pulis. At sa loob nga ng police station, inamin ni Albert ang krimen, pero sinabi niyang hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil siya ay lasing na mga oras na iyon. Dagdag pa ni Albert, wala siyang intensyong patayin si Maria, na nanay mismo ng kanyang mga anak. Sinisisi ng pulis ang alak na siyang nagbigay daw sa kanya ng lakas ng loob para gawin ang krimen. Pero sa kabila nito, kinasuhan pa rin si Albert ng murder at ikinulong. Marami sa mga kaibigan, nakakakilala at mga kapitbahay ni Maria ang nakiramay sa kanya. Lahat sila ay sinasabing mapagmahal na ina at asawa si Maria kaya hindi daw nararapat sa babae ang kanyang sinapit. At nagkaroon pa nga ng rally para sa hustisya ni Maria. At March 6, 2025 ang unang trial ng pulis na si Albert sa korte. At ito nga ay para sa pagpatay niya sa kanyang misis. Agad namang napatunayang guilty si Albert sa kanyang mga kaso. Siya ay hinatulan ng 15 years sa pagkakulong at siya ay inatasang magbayad ng 250,000 pesos para sa pamilya ni Maria. Hindi naman naging masaya ang pamilya ng biktima na napakababa ng hinatol kay Albert at sinabi nga na aapila sila sa kaso. Para naman simulan ang pangalawang nating kwento, kilalanin natin ang babae na si Ferilyn Dorojobe o tinatawag ng kanyang pamilya na Lynn, 36 years old. Si Lynn ay nagmula sa Bitong City, Indonesia. Habang lumalaki, katuwang si Lynn ng kanyang nanay na may sakit, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa bukid. Si Lynn na din ang tumatayong nanay sa kanyang 3 mga nakababatang kapatid. At makalipas ang ilang taon, nagtrabaho na si Lynn bilang tendera sa palengke. Nagsumikap si Lynn para may iba pang panggastos ang kanyang mga kapatid habang nag-aaral. Kasabay nun, si Lynn din ang gumagawa ng mga gawaing bahay pag uwi niya pa galing sa trabaho. Hindi na din nagawa ni Lynn na makapagtapos ng pag-aaral dahil mas pinili niyang magtrabaho. At nang nakapagtapos na ng high school ang mga kapatid ni Lynn, binigyan naman niya ang kanyang sarili ng oras. At dito na nga nabigyan ng pagkakataon na umibig si Lynn. Taong 2010 nang nakilala ni Lynn ang lalaki na si Marlon Masiani, 38 years old. Si Marlon ay residente naman ng Tandano, Indonesia. Ang pamilya ni Marlon ay mga mangingista at ito din ang nakagisnang trabaho ng lalaki. Tulad ni Lynn, hindi din nakapagtapos ng pag-aaral si Marlon dahil mas pinili niyang tumulong sa kanyang pamilya. Ito marahil ang pagkakapareho ng dalawa kaya sila naging malapit sa isa't isa. Hindi nagtagal ang pagiging malapit ni Lynn at Marlon ay nauwi sa isang pagmamahalan. Taong 2012 nang ikinasal nga ang dalawa. Bago magsama sa isang bahay, nagtrabaho muna ng husto si Lynn at Marlon para may pangbili sila ng bahay. Nang sumunod na taon, nakabili na si Lynn at Marlon ng isang simpleng bahay sa Bitong City. Makalipas ang 6 na buwan, nagdalang tao na si Lynn sa panganay na anak nila ni Marlon. Nagdoble kayod si Marlon para makapag-ipon ng pera para sa kanyang asawa at anak. Nakita naman ni Lynn na swerte siya sa kanyang masipag na mister. Babae ang unang anak ni Lynn at Marlon. At lalo ngang naging masaya ang pagsasama ng dalawa matapos nilang magkaanak. Subalit tulad ng ibang mag-asawa, nagkaroon ng problema sina Marlon at Lynn. Kapag kasi pagod na pagod at galing trabaho si Marlon, umiinom pa ng alak ang lalaki. Imbis na nga ito ay ikanya na lamang ipagpahinga. Hindi nagtagal, naging bisyo na ni Marlon ang pag-inom ng mga alak. Hindi naging masaya ang asawa niyang si Lynn na napupunta lamang sa alak ang pera na pinaghirapan ng kanyang mister. Kaya naman, kinompronta ni Lynn ang asawang si Marlon tungkol dito. At muntik nang magkasakitan ang dalawa habang nagtatalo. Subalit nagpakumbaba si Marlon at humingi ng tawad kay Lynn. Nagkaayos ang dalawa at ipinagpatuloy ang kanilang pagsasama. Taong 2014 nang muling nagdalang tao si Lynn. At tulad ng una, nagsipag sa trabaho si Marlon para sa kanyang lumalaking pamilya. Matapos ipanganak ni Lynn ang kanilang pangalawang anak,
Nagkaroon na naman ng problema ang mag-asawa. Tila kasi naging malayo ang loob ni Lynn at Marlon sa isa't isa. Ang lahat kasi ng oras ni Lynn ay inilalaan niya sa kanyang mga anak. Pakiramdam kasi ni Marlon nagkukulang na si Lynn bilang asawa. Kaya naman muli na namang bumalik si Marlon sa kanyang bisyo sa alak. Sa kabilang banda naman, pakiramdam ni Lynn ay mag-isa na lamang siyang nagpapalaki sa kanilang dalawang mga anak. At imbis na tumulong, nagawa pang mag-inom ni Marlon. Pero imbis na mag-away, nag-usap na lamang na maayos sina Lynn at Marlon. Humingi ng tawad ang bawat isa at nagkapatawaran ang mag-asawa. Mula noon naging mas matatag na ang pagsasama ni Lynn at Marlon. Ang mga kapitbahay ng dalawa ay hanga nga sa ganda ng takbo ng relasyon ng mag-asawang Lynn at Marlon. Kung ano ang trabaho na meron, sinusubukan ito lahat ni na Marlon at Lynn. Sanib puwersa ang dalawa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang dalawang anak na babae. Naging tendera si Lynn sa isang convenience store habang nagtatrabaho naman si Marlon sa isang fish port. Kahit simple, masaya at buo ang pamilya ni Lynn at Marlon. At tila nga wala na yatang mahiling pa ang pamilya Masiani. Subalit isang araw bigla na lamang narinig ang mga sigaw at iyak mula sa bahay ni Lynn. March 6, 2019 ng tanghali, nakauwi na ang panganay na anak ni Lynn at Marlon mula eskwelahan. Natawagin na lang natin Bella. Papasok na dapat si Bella sa bahay kasabay ng pagtawag niya sa kanyang ina. Medyo nagtaka nga si Bella dahil nakalak ang pinto ng kanilang bahay at hindi niya ito mabuksan. Nakagawian na kasi ni Lina sa lubungin ang kanyang mga anak kapag umuwi ito galing sa bahay. At dahil nga sa nangyari, kailangan pa ni Bella na gumamit ng hagdan para makadaan siya sa bintana at makapasok sa kanilang bahay. Agad na hinanap ni Bella ang kanyang nanay sa buong bahay pero hindi niya ito nakita. Hanggang sa nakarating na siya sa banyo ng kanilang bahay. Napansin ni Bella na nagbukas ng kaunti ang pinto ng banyo. Dahang-dahang lumapit si Bella sa banyo at binuksan ito. At sa loob nga ng banyo, natagpuan ni Bella si Lynn. Nakaupo ang babae sa banyo at nakayuko. Napansin din ni Bella na may bula mula sa bibig ng kanyang nanay at may bote ng shampoo sa kanyang kandungan. Agad na tinawag ni Bella ang kanyang nanay subalit hindi ito sumagot. Sa takot nga ni Bella, bigla na lamang siyang napasigaw at napatili ng malakas. At ang sigaw nga ng babae ay narinig ng kanyang mga kapitbahay. Dali-dali naman nagtakbuhan ang mga kapitbahay ni Lynn. Nagulat ang lahat nang nakita ang itsura nga ni Lynn. May sumubok na gisingin si Lynn subalit hindi na ito gumagalaw. At dito na nga napagtanto ng lahat na si Lynn ay wala ng buhay. Ang ibang residente naman ay nagpunta sa bahay ng pamilya ni Lynn para ipaalam ang sinapit ng babae. Mayroon ding tumawag ng mga pulis para i-report ang nangyari. Pagpasok nga ng mga pulis, nakita nila ang nangyari kay Lynn. At sa unang salaysay ng mga pulis, sinabi nila na maaaring kinuha ni Lynn ang sarili niyang buhay. Hindi naman makapaniwala ang pamilya at mga kaibigan ni Lynn na kaya niya itong gawin. Masayahin kasi si Lynn at mahal na mahal niya ang kanyang buhay at mga anak. Kaya umano, imposibleng tapusin ni Lynn ang kanyang sariling buhay. Ayon naman sa mga katrabaho ni Lynn, wala namang ipinakita ang babae na siya ay may malalim na problema o pinagdadaanan. At makalipas ang isang oras, dumating na nga ang asawa ni Lynn na si Marlon. Natulala at hindi makagalaw mula sa kanyang kinatatayuan si Marlon nang nalaman niya ang sinapit ng kanyang misis. Unti-unti namang dumami ang taong nakiusyoso at nagtanong kung ano ba talaga ang nangyari. Matapos ang pangyayari, inayos na ni Marlon ang paghatid kay Lynn sa huli nitong hantungan. At kahit na nailibing na, marami pa din ang nagtataka at nagtatanong at hindi makapaniwala sa nangyari kay Lynn. Halos wala namang tigil sa pag-iyak ang dalawang mga anak ni Lynn sa biglaang pagkawala ng kanilang nanay. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Lynn, hindi mapalagay ang mga kaibigan ng babae. Palagi kasi nilang napapaniginipan si Lynn. May gusto daw sabihin ang babae sa kanila pero hindi malinaw ang salitang binibigkas ni Lynn sa kanilang mga panaginip. Ayon naman sa mga kapitbahay ni Lynn, simula nang namatay ang babae, tila may naririnig na silang babaeng umiiyak mula sa bahay ni Lynn tuwing gabi. Sobrang napakalungkot daw ng boses na kanilang naririnig. Nung una, sinubukan ng mga residente na wag nang pansinin ang kanilang mga iyak na naririnig. Pero hindi iyon naging madali dahil habang dumadaan ang mga araw, mas napapadalas ang mga naririnig nilang iyak. Dahil sa mga nangyari, hinimok ng mga kaibigan at kapitbahay ni Lynn ang pamilya ng babae na ito ay pa-autopsy.
nang sa gayon ay malaman nga ng lahat ang totoong ikinamatay ni Lynn. Nung una, tumanggi ang tatay ni Lynn na tawagin na lang nating Ahmad sa autopsy at sinabi niyang ayaw niyang mabastos ang labi ng kanyang yumaong anak. Pero dahil marami na ang humikayat kay Ahmad, kinausap na ng lalaki ang mga pulis. At dito na nga nalaman ni Ahmad mula sa mga pulis na marami silang nakitang irregularidad sa pagkamatay ni Lynn. Kaya naman pumayag na si Ahmad na i-autopsy ang labi ni Lynn. March 30, 2019 nang hinukay na ang labi ni Lynn. Ang pamilya, kaibigan at mga kapitbahay ni Lynn ay nakatutok sa magiging resulta ng autopsy ng babae. Habang inaantay ang resulta ng autopsy, nagtungo naman ang mga pulis sa bahay ni Lynn at Marlon para simulan ang investigasyon sa pagkamatay ni Lynn. Napansin naman ni Ahmad ang kakaibang ikinilos ng kanyang manugang na si Marlon. Nakita ni Ahmad na kinuha ni Marlon ang lahat ng mga gamit ni Lynn at iniwi ito sa bahay ng kanyang pamilya. At imbis na malungkot, napansin ng mga kamag-anak ni Lynn na tila kabado at medyo wala sa sarili si Marlon. Ayon pa sa mga kapitbahay, may narinig sila na nag-aaway sa bahay ni Lynn at Marlon bago na-diskubri ang nangyari kay Lynn. Napag-alaman din ng mga pulis na mula sa anak ni Lynn, ilang beses naglinis ng bahay ang kanilang tatay matapos ang pagkamatay ng babae. Ang mga ikinilos na iyon ni Lynn ay tila nga nakapagtataka. Nung una, nagpunta ang mga pulis sa bahay ni Lynn. Kinuha nila ang shampoo na nasa kandungan ng babae nang nakita siyang wala ng buhay. Nagsilbing ebidensya ang shampoo dahil hindi pala ito bukas ng kinuha ng mga pulis. Para din sa mga investigador, kakaiba ang posisyon ng labi ni Lynn. At dahil nga sa dami na nakuhang bagong impormasyon, tila nga lumalabas na hindi kinuha ni Lynn ang sarili niyang buhay. Kaya naman lumakas ang duda ng mga pulis na may pumaslang sa babae. At ang lahat nga ng katanungan ay natuldukan nang lumabas ang resulta ng autopsy. Sa autopsy report, sinasabi na hindi namatay si Lynn dahil sa pagkalason at namatay si Lynn dahil sa pananakal. Kaya naman dito na naisip ng mga pulis na ang pwede lang pumatay kay Lynn ay ang asawa nitong si Marlon na siyang huling kasama ng babae. At April 1, 2019, inaresto ng mga pulis si Marlon. Sa una, itinanggi ni Marlon ang krimen at sinabi na wala siyang kinalaman dito. Pero hindi naniwala ang mga pulis at pinilit siyang magsabi ng katotohanan. Kaya sa huli, umamin na si Marlon at ikinwento ang lahat. Ayon sa lalaki, hindi ganon kaperpekto ang relasyon niya at ni Lynn. Ayon kay Marlon, taong 2018 nang lumala ang away niya at ni Lynn. Umabot na kasi sa punto na hindi na kaya pa ni Lynn na makasama si Marlon dahil sa tumitinding bisyo ng lalaki. Mula noon, halos araw-araw nang sinasabi ni Lynn kay Marlon na gusto na niya na makipaghiwalay sa kanyang asawa. Hanggang sa tila na rin din na nga ang lalaki. March 6, 2019, pag-uwi ni Marlon mula sa trabaho, agad na bumungad sa kanya si Lynn. Paulit-ulit na sinabi ni Lynn kay Marlon ang tungkol sa hiwalayan simula nang dumating ang lalaki mula trabaho. Pagod na pagod si Marlon kaya nang narinig niya si Lynn, sinagot niya ang kanyang misis. Kaya naman nagsimula ang away sa pagitan ni Marlon at Lynn. At para patahimikin si Lynn, bigla na lamang sinakal ni Marlon ang kanyang misis. Sinubukang manlaban ni Lynn subalit wala siyang nagawa para makawala sa pagkakahawak ng kanyang mister. Maya-maya pa, tuluyan na ngang binawian ng buhay si Lynn. Hindi akalain ni Marlon na ganun ang kahantungan na nangyari at para nga itago ang krimen, dinala niya ang labi ng kanyang asawa sa banyo. Agad na nag-isip si Marlon ng gagawin at dito na nga niya naisip na pagmukain na lamang niyang kinuha ni Lynn ang sarili niyang buhay. Gumawa ng bula si Marlon at inilagay sa bibig ni Lynn. Inilagay din niya ang shampoo sa kandungan ni Lynn. Pagkatapos umalis si Marlon at nilak ang pinto. Pero hindi inakala ni Marlon na agad na madidiskubre ng kanyang anak ang pagkamatay ni Lynn. At dahil sa pag-amin ni Marlon, kinasuhan siya ng murder at ikinilong. Hindi naman inakala ng pamilya at mga kaibigan ni Lynn na magagawa ni Marlon ang nasabing krimen. Kilala kasi nila ang lalaki na mabait at mapagmahal na asawa. Habang nakakulong si Marlon, nagsagawa siya ng reenactment ng ginawa niyang krimen. Agad na nga nagkaroon ng trial ang kanyang kaso. Subalit dahil sa mga restriksyon ng pandemya noon, paulit-ulit na naurong ang kanyang trial sa korte. At magpahanggang ngayon ay wala pa ding hatol ang korte sa kanyang kaso. Subalit kapag napatunayan si Marlon na guilty, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatulan ng kamatayan sa Indonesia.
Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!